Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Princess Diana Terencio and Anix Ram. Ayan, so sorry late na nakapag shout out. Ayan, so merong nagtanong sa akin kung paano daw ba magtapon ng basura dito sa Hong Kong. And meron din nagtanong kung nagbabasura ba ako dito sa Hong Kong, ganyan. So, first is paano magtapon. Meron sila ditong garbage bin and yung garbage bin na yun is meron siyang plastic sila na nilalagay. So, hindi nila sinushoot mismo doon sa basurahan yung basura para magkanda kalat-kalat. Ang ginagawa is basurahan to, lalagyan nila yan ng plastic and doon sa plastic na pupunta lahat ng basura. And pagkagabi is tanggalin yung plastic, itali and itapon. Palitan ulit ng panibagong plastic na garbage bag yung basurahan. So ganun magtapon ng basura dito, and every floor, ewan ko lang kasi dito sa flat namin or dito sa area namin, sa building namin is kada floor may basurahan. So paglabas ko lang ng pinto, nandun yung fire exit. Sa gilid ng fire exit nandun yung basurahan. So every 10:30 pinipick up yun ng maintenance. Ayan, so every floor may mga basura, may malaking basurahan na doon nilalagay ng kada floor, kada flat ng floor yung basura nila. Kaya hindi ako namumroblema itapon yan. Ganyan din siguro sa iba, pero merong iba na lumalabas pa talaga sila and doon pa tinatapon sa labas. Ayan, siguro sa mga lugar yun na subdivision or yung mga two-story house, or alam mo yun, yung mga nasa bundok malapit na mga na mga meron kasi bandang Yunlong, Longpin, dyan sa mga bundok-bundok, yung bahay dyan is isa, dalawa. Dito kasi sa city sa amin is condo, doon bahay mismo talaga. Ayan, so mahirap i-explain. So ang tanong kung nagbabasura ako, nagbabasura lang ako kapag yung may basura na tinapon dito lang sa flat namin. Ayan, so dito kasi sa namin, sa building namin, hindi ka nakakakita ng basura, yung tambak ng basura na nasa labas nakalagay. So merong lugar dito malapit lang din sa amin, nakita ko na yung mga basura nila, yung mga katre, pintuan or silya, marami mga bedsheet or mga higaan. Ayan, ang daming mga tinatapon, mga office chair, maraming tinatapon, pero walang nagpupulot. Yung mga pulubi minsan kinukuha nila, pero marami doon pwede kang magbasura kasi marami kang makukuha, especially kapag 7 ng gabi hanggang sa 8-9, kasi yan yung time na nagtatapon na yung mga tao ng basura, yung mga yayamanin. So dito sa amin is wala, nakakakuha lang ako ng mga katulad nung nakaraan laruan, and then next is bag na maganda pa, dalawa is dito yung tinapon lang dito nung nung mga ka-flat lang namin, kasi hanggang A, B, C, D, E hanggang E yung namin dito, yung door. So 5 pinto sa isang floor yung meron dito. Ayan, so taga dito lang yung nagtapon noon and kinuha ko. Ayan, so kami din nagtatapon din, pero hindi ganyan, tinatapon lang ng amo ko yung mga pagkain. Halimbawa kapag halimbawa yung whipped cream, hindi pa bukas yan, pero mga 1 buwan na yan dyan, pero matagal pa siya ma-expire, ayaw na yan ng amo ko, itatapon na. So ako wala naman akong gagawin dyan, kaya tinatapon ko. Yung iba na tinapay, ganyan, kinukuha ko kapag tinatapon, or kaya may mga iba-ibang mga sauce, ayan, kinukuha ko. Pero yung mga noodles, hindi na, minsan hinahayaan ko na lang. So, cake, ang laki pa, alam mo yung buong cake, and kumuha lang kami ng ilang slice kasi maliliit lang mag-slice yung amo ko. Tinapon na, hiningi ko kasi sabi ko kainin ko, ayaw niya kasi sabi niya masisira yung tiyan mo kasi na yan, 3 days na dyan sa ref. So hindi talaga, hindi ko na lang pinilit kasi ayaw niya ipakain sa akin, baka daw magkasakit ako doon. So ayaw niya ng mga tawag nito, yung mga pagkain na nakatambak sa ref. Limbawa, katulad nung nakaraan, medyo love niya ako, char. So, meron silang celebration kasi Chinese New Year, and nag-uwi siya ng 3 malalaking microwave ng pagkain. Akala ko kanila kasi nakita ko sa rep nung pagising ko nung linggo. So pagbukas ko ng rep, nakita ko merong doon, Peking duck,
and then merong seafood, yung squid na may abalone, sarap nun, paborito ko yun eh. And then yung isang is ham, and then may tokwa, and then ano pa yung iba, hinalo-halo. Ayan, so ham, tokwa, and may gulay ng konti. So pagising ko, and then ayan, naglinis ako. Tanghali, lumabas sila, tinawag niya yung lalaki. Munta sila sa kusina. Sabi ko, tinawag mo ako, ma'am. Sabi niya, hindi, na saglit lang. Tapos maya lumabas, dala yung lagayan na malalaki. Sabi niya, gusto mo sa YouTube, tinake out namin para sa'yo kasi kagabi maraming celebration, and then may pagkain na maanghang. Tumikim lang ako isang beses, hindi ko kaya yung anghang, kaya inuwi ko kasi alam ko na gusto mo yung anghang. So ayun, sa akin yun, yung Peking duck, yung lahat yun sa akin. So, 2 araw ko siyang naubos kasi sabi niya, hindi na daw nila makain kasi sa labas sila kumain. Nung Chinese New Year, 'di ba natapos Chinese New Year, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes, 3 araw, hindi ako nagluto ni isang kanin dito sa loob ng bahay. Puro sila sa labas kumakain, tanghalian, gabi, labas sila lahat. Ewan ko, doon sila kumakain sa labas. Kaya ako na lang yung nagsasaing para sa sarili ko. So, ayun, nabuhay naman ako. Dati kapag bago lang ako noon, tapos parati labas-labas, tas walang pagkain, mamamatay ako, puro piyaya lang kinakain ko nung bago ako. Pero ngayon hindi, nagsasaing na ako, tsaka wala na akong pakialam kahit makita sa CCTV kung ano yung ginagawa ko. Kasi karapatan ko naman talagang kumain. Kaya ngayon, nagdagdag sila ng maraming bigas para sa akin. So, may nagtanong na maitim na daw ako. Opo, maitim ako kasi nag-hike kami, and then walang puno doon sa bundok, puro puro talahib and maliliit lang na halaman. So kita yung mukha ko, and wala akong sombrero, naka-jacket lang ako, kaya yung mukha ko talaga yung nasunog. Ayan, nag-sunburn yan na malat-malat ang hapde. So ayun. And then, ano pa ba yung question nyo? Merong nagtanong dyan kung anong agency ko. Ang agency ko po is Light and Hope Agency. Pwede nyong i-search sa Facebook. Light na as in liwanag, and na as in end, and hope na as in pag-asa. Kasi baka mamaya tanungin nyo ako kung ano spelling. Light and Hope Agency. Ayan. So, ano pa ba? Wala, dinidemonyo ako ng kaibigan ko na mag-utang kasi VIP na sila dito sa sa mga inutangan nila. Yung isa is VIP na sa HSBC na bangko. Yung kaibigan ko naman na pinaka-close ko talaga is sa Prime siya. Ayan, so nakakakuha nga siya dyan ng 70,000 Hong Kong dollars, sagad na yan. Loan, ayan, so binili niya ng lupa, and ngayon binabayaran niya. So dinidemonyo niya ako kasi sabi ko, yung cellphone ko nasisira na talaga to. Parang naghahang na talaga yung cellphone ko sa sobrang dami na sigurong picture, and ang dami na. So sabi niya, kumuha ka na ng iPhone. Sabi ko, meron nga sa hotel, yun sa My Worldwide, meron silang offer doon na pinapautang. So every month parang magbabayad ka na magkano. Sabi niya, mahal yun eh. Umutang ka na lang sa bangko ng pera and bili mo ng cellphone sa Apple Store. Sabi ko sa kanya, ayoko mag-utang. Sabi ko, wag mo akong dinidemonyo kasi syempre parang dahil lang sa luho mag-uutang ako. Mas gusto ko umutang ako para sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, wag muna ngayon, pagtiisan ko pa tong cellphone ko. Hanggang June na makakaluwag-luwag, magpagawa ko na yung bahay, pwede na siguro akong umutang kasi may paglalaanan din ako sa pera. Pero yung utangin ko is mga 15,000. Ayan, so 10,000 para doon sa sa gusto kong gawin, and yung 5,000 sa bahay, and pag may sobra yun, tsaka na ako makakabili ng cellphone. Kahit yung iPhone 14 Pro Max lang, masaya na ako dun. Ayan, so ayan lang guys, na share ko lang, and thank you for watching. Wala lang akong ma-upload kasi grabe na yung ko. Ilang araw din ako walang upload, walang tuyo yung utak ko ngayon. So thank you for watching guys, love you all, bye bye.